So, kunin mo yung first, second, at third derivative ng f of x is equal to 4x cubed plus 1 over 2x plus 5. At yung value ng third derivative ng function kung saan yung x ay 2. So, bale, simulan natin sa f prime of x. Ayan, ulitin na natin yung function para maayos. Plus 1 over 2x plus 5. Ayan. Okay. So, f prime of x. Gawin natin tong constant multiple rule. Ang 3 times 4 ay 12. Tapos, ang 3 minus 1 ay 2. Plus, para mapakit mo tong x, kailangan mong baguhin yung exponent niya, yung sign. Ang x ay x raised to 1. Hindi lang sinusulat yung 1. Ibig sabihin, kapag inakit mo yung x sa numerator, magiging x raised to negative 1 na siya. Tapos, plus 5. Ay, hindi pa natin ito na-derive, so may d over dx pa to. Itong plus 5, mawawalan na yan since constant siya. Ayan. So, labas muna natin itong x. Ay, hindi. Derive na natin. Labas natin yung x. Ayan. Tapos, constant multiple. Itong 1, i-multiply mo sa 1 half. So, ibig sabihin lang na to ay kapag multiply ka ng negative 1 sa kahit anong number, binabaliktad mo lang yung sign niya. So, positive tong 1 half, magiging negative. Tapos, minus 1 pa to. Ang negative 1 minus 1 ay negative 2. Ayan na ngayon yung derive niya. Kaso, simplify pa yan. So, 12x squared minus 1 half x raised to negative 2. So, kailangan mo ito mababa sa denominator para maging positive. Negative 1 half. Hindi. Yan. 1 over 2x squared. Yan. Positive na siya. Ito yung f. Ay, yun nga pala, no? Para mabilis ka mag-solve, wag mo muna i-simplify. Dito ka muna. So, second derivative. Constant multiple to. 2 times 12 ay 24. Itong 2 ay ma-minus mo sa 1. Kaya 1 na yan, hindi na isusulat. Ito naman. Ganun pa din. Constant multiple. Itong negative 2 ay multiply mo sa negative 1 half. Magiging positive siya. Tapos yan. 1 half times 2. Full number, multiply sa fraction. Gawin mo na itong fraction. Tapos multiply numerator, 1 times 2. Multiply denominator, 2 times 1. Simplify. Ang 2 over 2 ay 1. So, 1 na yan. Ito, 1 to. Ito. Tapos, x. Yan, minus 1 pa yan. So, 24x plus x raised to negative 3. Ang third derivative, since wala na siyang exponent, mawawala lang yung variable. Tapos, ito ay, ano tawag dito? Identity rule ata. So, negative 3, lalapag mo. Tapos, x. Ito, negative 3 minus 1, so negative 4. Ayan. Ngayon, kukunin mo na ngayon yung third derivative ng, ayan, palitan mo yung x ng 2. Minus 3 times 2, negative 4. Para ma-solve mo to, ilalapag mo muna yung 2 sa baba, sa denominator. So, magiging ganito. 2 raised to 4 na yan. Tapos, ang 2 raised to 4 ay 4 na 2. 2 times 2 times 2 times 2. Atong 2 times 2 ay 4. Atong 2 times 2 ay 4. 4 times 4, 16. Ayan. So, 24 minus 3 over 16. Pwede pa ito ma-simplify.
So, magma-minus ka ng whole number sa fraction. So, ito, 24, gawin mo muna fraction. Which means, nilalagyan mo na ng over 1. So, kunin mo yung LCD. Over 16, yung LCD. Minus. Sa second fraction, wala kang binago sa denominator. So, 3 pa din yung numerator dito sa taas. Para maging 16 ang 1, nag-multiply ka ng 16. So, 24 times 16. Ayun. Kunin muna natin itong 24 times 16. 6 times 4 ay 24. Carry 2. 6 times 2 ay 12. Tapos plus 2 ay 14. Tapos itong 1 times 4 ay 4. 1 times 2 ay 2. Tapos add mo lahat. 3, 4, 8, 4. So, 3, 8, 4 na to. Over 16 minus 3 over 16. Ngayon, itong 3, 8, 4 minus mo sa 16, magiging 3, 8, 1. Double check nyo na lang kung simplified na to. Gamit ka ng calculator. Kung simplified na to, ito na yung sagot. Ito yung third derivative. Basta yan. Ito is equal to dito.